Hello po, magandang umaga po sa inyo mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. Mag-upload lang po tayo sa YouTube dahil po na masyado na po silang ano po yung talagang gagawin na nila lahat ang gusto nilang mangyayari sa atin. Pero hindi po yun sila magtatagumpay po. Kasi kung ano-ano na sinasabi nila, nandyan daw yung legacy ni Marcos na kasalukuyan ay legacy po niya na ano po ang legacy na nagawa po niya, di ba? Ang tanong po natin, paki-comment naman po sa comment section, anong mga legacy ang nagawa po niya? Huwag po siya mangangangke ng legacy ni Tatay Digong kasi sa kay Tatay Digong noon, talagang alam naman po natin ng taong bayan na marami siyang nagawa. Baka i-credit na naman niya yung mga ginagawa ni Tatay Digong na mga ligasiya na siya ang nagpapagawa, di ba? Sa term nga niya wala naman po tayong nakikita na may pinagawa. Diba? Sa kanya, papaano? Ayun, ang legacy niya yung yung 18 Marines na malita-malita hinahatid sa mga congressman kung sino yung kaalyado po nila. Yung mga flood control anomalies at saka sa BICAM, sa GAA, yun po ang legacy niya. At saka yung legacy niya, yung pinadukot niya sa Tatay Digong sa Dahig, yun po ang nagawa niyang legacy. Walang formal siyang legacy na pinapagawa. Ang legacy niya, yung kaguluhan ng bansa. Pilipinas sa kasaysayan na rally dito, rally doon sa EDSA ay hindi pa rin siya natitinag, hindi pa rin siya umalis sa kanyang pwesto, 'di ba? Ang hinihiling ng taong bayan na umalis at patalisikin, anong ginagawa po niya? Wala pong epekto yun ang mga rally. Yun po ang tunay na legacy po niya. Paano naman sundan ni Sara Duterte ang legacy niya? Hindi po. Ang tunay na naglilingkod sa bayan, wala kang wala kang wala kang sinasabi, magtatrabaho ka lang, wala kang hindi ka pinupunaan ng mga kababayan natin. Yung dapat ang legacy dapat doon po, yung ginawa mo talagang yung the best mo bilang presidente. Yung una-una, yakapin mo yung mga Pilipinong naghihirap sa buhay, pababain mo ang presyo ng bilihin, yun po ang tunay na legacy. Unang-una po kagad doon, pababain ang presyo ng bilihin, bigas at saka pagkain. Isang-isa po doon ang legacy mo. Yun po doon ka kukuha ng pagmamahal ng mga taong bayan. Wala hindi mo nagawa Talagang umarangkada ang presyo ng bilihin. 'Di ba? Kaguluhan. Ang mga tao doon dito nagrally, talagang yun ba yung tunay na legacy? Kasi kung may legacy kang nagagawa po, wala sanang taong nagrarally sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Wala sana pong nagrarally na sumisigaw na pababae na sa pwesto, 'di ba? Malaking religion na po 'yun ang nagsasabi na stop na ang kaguluhan, hindi pa rin kayo nakikinig.
nagrarally na kalayaan o kaya katahimikan ng ating bansa. Wala, kasi nandyan pa kayo sa pwesto. Magagawa pa ninyo ang dapat nyong gawin ng pangdudurobo sa mga Pilipino. Dapat po, yung pera na yang kaba ng bayan, para po yan dapat sa mga Pilipino. Paano gamitin sa tama, lalo na po sa flood control na nasira, dapat ayusin. Yun po sana doon ang dapat napupunta sa pundo na yan, sa mga pag-aari ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, unti-unti na ninyo pinagbibinta. At isa din, pinagbibinta ninyo ang ari-arian ng Pilipinas, yung gold preserve. Ay sana po napunta doon ang nabinta. At saka yung utang ng Pilipinas na umabot na ng mahigit ng 18 trillion, wala naman po kayo nagawa sa Pilipinas. Ayun, nagawa ninyo. Pinapaduko yung pinadakip ninyo sa dahig si Tatay Digong. Doon po yun na napunta ang mga pira. Samantalang hindi na tayo kasakop doon. Samantalang dito sa Pilipinas may justice naman. Bakit hindi natin dito litisin kung may kasalanan si PRRD dito sa Pilipinas? Kasi po may mga interes talaga kayo na gawin, na gusto ninyong durubuhin ang ating bansang Pilipinas para sa mga pansariling kapakanan lang ninyo. Ayan na, lumabas na yung 18 Marines na hanggang ngayon pilit pa ninyo kinakasuhan, samantalang nagpahayag lang sila ng katotohanan para isiwalat ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayan, pinipilit ninyo silang kasuhan at patahimikin. Hindi dapat yun po, kasi nagsasabi lang yan sila ng katotohanan. At nandyan po ang katotohanan, mga video, mga picture, kung sinong tumanggap, sinong hinahatira ng pera. Ayan po, proven na po yan, sapat na ebidensya yan. Sunod, kinakalatis pa ninyo na baka AI or piniki. Paano pipikiin ang picture at video, di ba? At saka dinadivert talaga ninyo para wala sa inyong makulong at maimbestigahan. Kasi lahat naman halos kayo dyan eh. Kung sino po yung umaatake sa ating BP Inday Sara, yun po yung nakatikim doon sa malita-malita. Kasi ayaw po nila yan na magiging presidente si BP Sara. Imbestigahan ang mga anomalya nila sa malita-malita, sa pagtanggap nila ng salapi, diba? Lahat naman po yan nila. Ang sabi nga ni BP Sara sa kanyang mga interview, okay lang daw siya aatakihin, sanay na siya atakihin, at saka yung moralidad po niya, sanay na po siya dahil naglingkod po siya sa public servant at talagang sanay na sanay siya. Pero yung mga kasalanan sa taong bayan, sa ginagawa nila, ay hindi po niya yan pwedeng palagpasin. Maaari lang yung pagpaninira sa kanya, pwede niya mapalagpas po yan. Pero sa ating bansa na mananagot talaga sila,
Yun po ang sabi ni BP Sara. At sa casino naman po, matatapos na ang term po nila na 60 year. Walang humpay na binabati ko si BP Sara. Walang katahimikan, puro gulo sa buhay, puro inaatake siya, kahit dignidad, sariling business, sariling law firm niya, pwedeng isugpina. Ngayon lang po tayo niyan nagkuhan po yung attorney isusugpina, di ba? Alam mo, hindi na po yan saklaw sa mga pinagagawa po niya. Business po nila yan law firm po nila yan. Bakit isusugpina? Kasi po alam nyo, gagawa talaga sila ng paraan. Hindi talaga sila titigil hanggang nasa posisyon pa sila, gagamitin talaga ang kapangyarihan po nila niyan para sirain at dorobuhin si BP Sara at saka mga Duterte. Kasi ang mga Duterte lang po ang may malasakit sa ating bansang Pilipinas. Walang katahimikan ang kanilang mga pinagagawa. Inaatake at pinapahiya sa social media, sa television, na sinasabi na yung daw sa malita noong dati pa daw yung former President Roa Duterte. Ang tanong po nga natin po, sino ngayon ang presidente ng Pilipinas, 'di ba? At saka noong presidente si Pangulong si PRRD po, wala naman pong anggulo na yung malita-malita. At saka galit nga siya sa mga korupsyon na tao. Alam ba natin po yung isang congressman dyan na talagang representative po yan ng House of Representatives, si Ridon po, na po yan, natanggal po yan sa serbisyo ni dating Pangulong Duterte, na yata yan po yung nakagawa ng kasalanan, na nagwaldas ng pera ng kaban ng yaman, kasi paalis siya papuntang ibang bansa, di ba? Na yata natiktikan na masyado siya nagwaldas ng pera, kaya tinanggal sa kabinete or sa position po niya. Ayan, ngayon umaatake sila sa mga Duterte kasi ayaw talaga yan ni mga Duterte ang mga kurap na tao. Yun, sa term ni BBM, yun, nagdiwang po sila. Kasi ang ginawa kasing batas yun ni Tatay Digong, kinalas kaagad nila noong si BBM ang presidente. Kaya open sila na maglustay ng pera, magnakaw ng kaban ng yaman, at utang dito, utang doon sa mga PDIC, sa mga bangko, land bank, in PNB, ganon. Alam naman natin yun, yung PhilHealth, inaano pa nila yan, at saka yung Maharlikapan, at saka yung mga ginto na reserve ng Pilipinas, bininta din nila. Yun po ang legasing tunay po ni Bongbong Marcos. Huwag niyang sabihin na ang legacy daw niya sa pagkasunod na presidente baka mapabayaan na. Talagang po yan, i-abolish talaga nila yan kapag sa pagdating ni BP Sara, kung siya ang presidente, lahat na
na ano po yung corruption, i-abolish niya yan. Talagang panindigan talaga niya yan bilang presidente na paghawakan ng kamay na bakal na hindi maulit yung mga korupsyon. At saka sa dating tatay niya, wala talagang korupsyon, zero korupsyon noon po. Kaya ang Pilipinas noon, kahit pandemic, kasaganaan ng Pilipinas noon dahil si Tatay Digong nakamonitor sa mga negosyante na kung extend ipapataas nilang presyo, humanda sila ang mawalaan ng business. Kaya nakamonitor talaga sila kasi alam nila mga oligarchy ganun ang gagawin nila na magsama-sama at paanuhin yung presyo ng bilihin. Hindi sila umuubra kay Tatay Digong. Kaya dati nga si Tatay Digong siya lang po ang nakapagpasingil ng malaking tax na walang pakialam kung sino ka pa, di ba? Talagang nagbayad ultimatum. Yun yung presidente na may bakal na kamay na ginagamit lang sa kabutihan para sa yan. May mga inspektora na malalaki, Belt Project, kay Tatay Digong lang po yan. Kasi ang legacy po niya, wala pong tatak doon na pangalan na Duterte legacy. Ayaw po ni Tatay Digong yan. Ang sabi nga niya, lumingon ka sa harapan, sa talikuran, sa likod. Kung may nakikita ka niyan, gawa ko yan. Diba? At saka alam po natin yun, na walang humpay na pandemic 2 years patuloy na Belt Project. Inangaan tayo ng ibang bansa kahit may problema na sa pandemic, tuloy pa rin ang construction site na pinagagawa ni Tatay Digong. Siya lang po ang the best president at maraming nagmamahal sa kanya kahit nasa dahig siya. Kaya ang sabi lang po natin ang isisigaw, Duterte pa rin. Marami pong salamat, hanggang dito na lang po mga ka-subscriber. Marami pong salamat. Bye-bye. Duterte pa rin po tayo.